Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Ben Paipon po ito. Imbitado na po kayo sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Gandang gabi po. And sana naman nasa mabuting kalagayan po tayo. Kahapon po, wala po tayo dito because there is no internet. Wala hong internet to kagabi. Talaga naman, umabot hanggang alas 11 ng gabi. Negative po ang internet. Tuloy-tuloy. Pati kaninang hapon, akala ko, hindi na naman po tayo matutuloy. Pero, awa ng Diyos.
bumalik naman ho. Ang bumabalik din po bilang ng COVID cases ho. Makaraan po mag-rehistro pa ng 22,000, 22,000. Ngayon, nasa 31 na naman. 31,173 here sa Metro Manila. This is not a small number po, mga kabayan. Hindi po basta-bastang numero po ito. Maabot na po 3 milyon. 3,324,478. Hindi na po bumababa. Pataas ng pataas talaga. Grabe na ito. Nakapagtala po ang DOH ng 110 fatalities. So ngayon, ang bilang po ng mga namatay sa COVID dito po sa ating bansa, 53,153. Pero pansinin po ninyo ito mga active cases ng infections. Malaki-laking bilang ho ito eh. It is not only the 31 that we should be concerned about. Ito ho, active infections po sa Pilipinas, 275,000. 275,000 plus. Yung asymptomatic, wala po mga simptoma, 8,424. Pero yung mga may sakit po, mild ka lang, 262,168. Napakarami naman ho ito. Tapos yung severe, yung medyo malala na, 1,488. At yung critical po, 305. Papansin po ninyo, critical, hindi po masyadong marami sapagkat kontrolado po ng kaunti ang mga pasyente po sa ospital. Hindi naman po ganun karami ang mga naho-hospital po ngayon. In any way, mga kabayan, habang tumataas po ang bilang ng COVID cases dito po sa Metro Manila, lalong tumataas naman po sa mga lalawigan. In other words, the virus is not only here in Metro Manila, pag ganun-ganun pataas, pababa, parang spaghetti hindi pa po natin nakikita yung pagbaba, the decline of the virus here in Metro Manila. Pero kitang-kita na po ang pagtaas sa 4 na lalawigan. Dito po sa ating bansa, nasa level 4. Nasa level 4 na po sila. Mamaya pag-uusapan po natin yung mga nasa level 4 at ano po ang mga restrictions na para sa kanila. Talagang sa ngayon po na meron pong pagtaas ng COVID cases, necessarily there will be restrictions. Again, pinag-uusapan po dito pagka-restrictions, discriminatory yan. Yan ang sasabihin po ng ating mga kababayan. Yung pong pati mga government officials po natin. Discriminatory ho yan. Paglabag po sa mga karapatang pangtao Yan. Yan ang katwiran po ng mga hindi ko alam kung talagang totoong reklamo nila ito. Kasi kung talagang tumataas po, anong magagawa mo? Anong gagawin po ng gobyerno natin para mapigil po ang pagtaas ng COVID, ng virus po? Ay hindi po ba kailangan malimitaan po ang mobility ng tao at the same time magsagawa po ng pagbabakuna? Those are the two most important things na dapat pong gawin ng ating gobyerno. Ayaw ng taong bayan. Paano ngayon ang gagawin natin? Ayaw ni Gwen Garcia ng Cebu City. Ayaw ni Persida Acosta ng Public Attorney's Office. So what can we do? Mga kabayan, meron pong kapangyarihan ang ating estado. Huwag ko kayong, huwag ninyong babaliwalain ang state power
ng ating pamahalaan. Sa ganito mga pagkakataon na meron pong pandemya, meron pong krisis sa kalusugan, meron pong karapatang estado o kung tawagin, state power to implement whatever is necessary to control the crisis in the interest of public safety and public health. Simple lang naman o yun eh. Intindihin na po natin ito. Huwag ko tayong pasaway. So yung 4 na areas na under alert level 4, identified na po mga kabayan. Identified na po ito. Magsisimula po ang kanilang level 4 ngayong araw na ito, January 21 hanggang January 31st. Ito po ay ang Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Northern Samar. Yan. 4 na mga lalawigan po ito, mga kababayan. 3 sa Luzon at 1 sa Visayas. Hindi ko po alam yung iba na po pwedeng tumaas din po sa level 4 ang kanilang classification. Metro Manila remains under level 3 until January 31st. Okay? So, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, at Northern Samar. Sa mga 18 years old below, ito na po yung mga minor de edad. Bawal po ang paglalakbay muna hanggang sa bahay muna tayo. Maliban lang kung meron kayong kailangang bilhin. But kung meron kayong kailangang bilhin, meron pong pass yan. Kinakailangan kumuha po kayo ng pass sa inyong barangay. No interzonal or intrazonal travel, including those already who are 65 years old and above. Ayan. Tandaan natin ito para hindi tayo mahuli. Pagka mahuli kayo, baka ipakulong din po kayo ng mga pulisyon natin. Wag ko kayong pahuhuli sapagkat mabilis magpakulong ang mga pulis ngayon. Pero ang kaya lamang nilang pakulong, alam niyo, ang kaya lamang nilang pakulong yung mga walang kakayanang idepensa ang kanilang sarili. In other words, sino? Yung mga poor, kamukha ho natin. Yung hindi kayang kumuha ng kanyang abogado. Yung mga may kaya ng abogado, hindi makukulong yan. Hindi talaga makukulong. Protektado sila ng mga pulis. Protektado sila ng batas. Jesus Christ, Okay. Ito po yung mga iba pang restrictions, para malaman natin na merong restrictions na ipatutupad ng ating pamahalaan pagka level 4 ang classification sa inyong lugar. Ito po. No in-person classes. Yung face-to-face classes na inihahanda po ng DepEd, wala muna yan. Merong mga pilot areas na dapat po sana ay magpa-face-to-face classes. Pagka nadyan po kayo sa mga nabanggit po natin mga lugar, under level 4, wala muna yan. Face-to-face classes or in-person classes, wala muna yan. Okay? Lahat ng uri ng contact sports, wala muna. Hindi mo na papayagan o yan. Karate, taekwondo, yung mga ganun. Boxing, mahirap po yan. Hindi po kayo pwedeng mag-boxing muna. Contact sport yan eh. At eto kamakailan lamang napayagan na tayo mga manood ng pelikula sa mga movie houses. Binawi ng ating pamahalaan ngayon yan. Wala munang manunood ng pelikula sa mga movie houses in places where there is level 4. Ayan. Yan po ang ulitin natin para hindi nyo makakalimutan. Kalinga sa Apayao, Ifugao, Mountain Province at Northern Samar. Okay? Bawal din po ang mag-karaoke. Hoy!
Dito sa aming mga kapitbahay ho dito, pagkagabi talagang ang lakas-lakas po ng kanilang mga karaoke. Talaga. Parang wala ho silang mga kapitbahay. Pero okay lamang po yun. No? Kasi hindi naman level 4 dito sa Metro Manila. Pero yung mga areas where level 4 is declared, bawal po ang magkakaraoke sa mga nightclubs, sa mga beer houses, at kung saan-saan. Kahit sa bahay po siguro, baka bawal pa po yan sa mga lugar na meron pong level 4. Well, bawal po ang karera. Bawal po. Bawal po ang karera, cockfighting, yung sabong, lottery, and betting shops. Ninais na po namin banggitin itong mga restrictions na ito para maging aware po tayo na meron po mga restrictive measures na pinatutupad ng ating pamahalaan. Magreklamo na ho kayo, magreklamo talaga. Magreklamo na ho kayo. Pero wag na ho sa publiko. Wag na ho kasi walang mangyayari sa reklamo ho ninyo. Wag po sa publiko. The only place that you can complain, sa korte na. Kung ganitong mga uri ng reklamo ang tinututulan ho natin, hindi tayo pwede sa ngawa-ngawa lamang sa publiko na katulad po nito. Kailangan siguro class suit ito hikayatin ninyo yung mga kababayan po ninyo na ayaw pong sumunod dito sa kautusan ng ating pamahalaan. Hikayatin po ninyo sila. Magsampa po kayo ng class suit laban dito sa ordinansa, restrictive measures na ipinatutupad sa inyong mga lugar. Ang korte lamang po ang makakapigil po dito. Baka umabot pa yan ng Korte Suprema. Okay? So at least alam na po ninyo na meron pong, pero hindi naman lahat ng sinasabi ng gobyerno ayon sa batas. Kinakailangan, kung may reklamo po tayo, gamitin po natin yung tamang paraan. Wag lamang po dito sa publiko like social media, magsusumbong po tayo sa mga announcer sa radyo. Meron po makikiisa ho sa inyo. Maintindihan po ang inyong mga kalagayan. Pero ang higit na makakaintindi po sa inyo, ito po yung ating mga korte. Okay? Regional trial courts, Court of Appeals, and eventually the Supreme Court. Jomar Maymar. Nanonood na po si Jomar Maymar. Good evening po, Sir Ben. I'm watching po from Pasay City na po. Pasay City si Jomar. Ako, Zay Jomar, watching from Cabanatuan City. Boss, nandyan ka ba sa Cabanatuan? Kumusta ang COVID dyan? Balita ko medyo tumataas din dyan. Ingat-ingat lang. Good evening po, Kuya Ben Paipon, Madam Lynn. Ingat po lagi, sabi ni Ma'am Mercy Ong. Okay, ingat din po kayo, Ma'am Mercy. Ingat din po. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben, Miss Universe. Blessed Friday. Yan. And more power to your honor, please. God bless all BSC family and all viewers. God bless and God first. Yan. Si Ma'am Josephine Roquero. Big heart. Nakalabas ho ang kanyang big heart. Okay. Mel. Una, bendita y maravillosa noche de viernes, Señor Ben. Y a todos los seguidores de su programa, Your Honor, please. Ang galing mo. Mel Rodelio Militante. Ed Bauza is also now watching. Drerick Balane. Watching na rin po siya. Ezer Obrigado is watching. Kinukumusta ka ng lolo? Parang hero. Kinukumusta ka ni Lolo Narding? Na ikinulong ng mga pulis. Hindi ko pa maintindihan talaga ito. Bakit sa inipit po? Bakit po siya dinetain for more than 24 hours? Nang walang kaso. I don't know if there is a case. Hindi po maliwanag kasi ang detalye ng balita. Nasa Pangasinan po kasi, Asinggan
Pangasinan, nangyari po ang insidente. Mamaya pag-usapan natin yan. Mercy Ong, Kuya Ben. Pakibati naman po si Wilfredo Agustino. Birthday po niya ngayon. Nasa Pinamalayan, Oriental, Mindoro po siya. Ito ba ang boyfriend mo ngayon? Ha? Ate Mercy? Ma'am Mercy? Ito na po ba? Ha? Birthday celebrant po natin si Wilfredo Agustino. Happy birthday, sir. Sabi po ni Ma'am Mercy, have the happiest birthday today and more. May all the blessings that you are yearning for today be given to you. Yan, sabi po ni Ma'am Mercy Ong, taga Pinamalayan, Oriental, Mindoro pala. Ito si Wilfredo Agustino. Totoo na kaya ito? Ito na kaya ang boyfriend ni Ma'am Mercy? Ma'am Mercy, parang Mel, paano ito? Jimmy Tuplano, pare. Good evening. Magandang gabi sa iyo, Jim. At sana, gumaling ka na. At hindi na masyadong maproblema yung mga karamdaman mo. Ed Bauza, watching na po tamin. At good evening po to all viewers. Good evening, Ed. Hindi tayo nakalamyerda ngayon. Eve M. Ramos. Good Friday evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, Miss Universe, Ma'am Lynn. And to all BSC family, please stay safe. And God bless us all. Ayan. Fredo Jr. Pigueron. Watching po siya. Sir Rufino Pablo Tataping. Watching po siya. Andy Lauzon, watching na rin po siya. Sana po, nasa mabuti ka ng kalagayan. Sana naka-recover ka na, paring Andy. Okay? Lilian Gabriel, Blessed Friday po, Tata Ben. At Miss Universe. Hello, Kuya Andy Lauzon. Ingat po lagi. God bless us all. God first. Share done. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Ricky Tisoy. Pre, level 4 na rin, naaambos na sa BOC PESA daw. Babae, status, no info. Oh my goodness. May ambush na naman po sa Bureau of Customs. Mr. President, may inambush. Hindi po alam. Hindi pa this is fresh balita. Galing po sa Bureau of Customs. Meron pong babae na opisyal ng Bureau of Customs ang inambush. Hindi pa po malaman kung ito po ay dead ball o kaya buhay pa. This is the third for siguro in 2 months time, mga kababayan. Ito na yung pangatlo. Sino kayang pumapatay ho? Alangan naman ho, ang Pangulo natin ang yayari sa mga ito. Hindi naman po siya nakikialam dyan sa Bureau of Customs. Tanungin kaya natin, parang Tisoy, si Mr. Guerrero, wala pang result ng kanilang mga investigasyon. Yan ang katakataka ho, mga kababayan. Yan ang katakataka. Bakit po pinababayaan ni Mr. Guerrero, Commissioner po ng Bureau of Customs, na ang kanyang mga tauhan ay inaagrabyado ho ng mga salarin. Salarin talaga na nag-i-smuggle. Sa tingin ho ninyo mga kabayan, sino ang may motibo sa pagpatay dito sa mga Bureau of Customs officials? Hindi naman po pwede si Ben Paipon. Wala naman pong business po dyan sa Bureau of Customs. Hindi rin po si parang Ricky Tisoy, si Jimmy Tuplano. O kaya si Ed Bauza. Hindi naman po pwede ho kami. Kasi unang-una, bababait po kami. Pero sino kaya may motibo dito? Wala ho akong maisip. Kung hindi, yung mga nagpapalusot ng kargamento dyan sa Bureau of Customs. Hindi man po nating sisihin ang ating Pangulong Duterte, pero dapat pa rin pong sisihin. Bakit?
result ng investigasyon. Walang napaparusahan po eh. At nangyayari pa rin. Nauulit po eh. So, ibig sabihin, meron pong pagpapabaya ho dito ng mga kinaukulan. Kanya, bago dumating ho kay Pangulong Duterte FCC, kailangan muna dito sa commissioner po ng Bureau of Customs. Sino yun? Si Commissioner Guerrero. General ho ito mga kababayan, hindi niya maproteksyonan ang kanyang mga tauhan. What is the use of being a general kung hindi mo maproteksyonan yung mga tao mo, sir? Mabuti nga po, sinesar pa po namin kayo eh. Hindi na dapat pong sinesar po yung mga katulad po ninyo dahil buhay po ang nawawala po. Mga kasama na po ninyo ito eh. Pagpalagay na ho natin, meron silang nagawang kasalanan. Don't they deserve due process, Mr. Commissioner? Ay, nako talaga naman, Ay, nako. Yan ang mahirap po dito sa buhay natin, eh. Okay? So, ay, nako talaga naman. Angel Panuda is watching. Good evening, Angel. Ma'am Angel, si Lola Angel. Magandang gabi po, Mel Rodelio Militante, ang pagbawalan nilang lumabas ay yung mga mukhang virus. Nakakahawa yan. Pre, anong pagkakakitaan mo ng virus, Ano ang paraan mo para sabihin ang taong ito ay may virus? Talaga ito si Melo. Josephine Roquero, magandang gabi po, ma'am. Huwag magsumbong sa mga mainstream media. Pampagulo lang yan, mga iyan. Tama po ito, pero alam mo, kahit pa paano, nakakatulong din po ang media in general. Nakakatulong naman po ang media in general. Katulad po natin, social media. Kahit pa paano, pagka nagagawa tayo, nadidinig naman po tayo eh. At gumagalaw naman po ang ating pamahalaan. Hindi ko lang alam kung gumagalaw sila sa mga patayan ho na nangyayari sa Bureau of Customs. But I know they hear us. They hear us. Okay? Danny Santos is watching. Palagay ko, meron pong may prayer meeting talaga. No? Insurrectos Band, linggo ho sila, sa linggo. Alas 3 hanggang alas 5. Nandyan sila Danny, Dennis, and Monchi. Alright? Prayer meeting ba kayo ngayon? Sali ako, Norberto Paipon is my brother, nakakatandang utol ko po, nandyan sa Calayan, Cagayan. That's one place that is COVID-free. Ayon kay Jimmy Paipon, isa pang kapatid ko, na nandyan po sa isla. Nandyan din po si Ping, sa pang kapatid po natin na lalaki. Sila po nagbalikan na ho dyan. After their stint in Metro Manila, in mainland, nagbalik na ho sila doon at doon na po sila magpapahinga. Retirement, pagkatapos niyang kumita dito, nagtatago na ho kayo dyan sa isla, nagpapakasarap na ho kayo dyan. Sali ako dyan. Alright. Manong Ambil, good afternoon. Good evening. Danny Santos, good evening, Tata Ben. Magandang gabi, Padre. Good evening. At sali ako sa mga prayer meetings ninyo, Okay? Josephine Roquero, sa palagay ko, sir, yung mga gumagawa niyan, yung mga naglalabas na mga kontrabando na nabibisto ng mga tauhan nila. Kaya siguro sila pinapatay para hindi mabisto. Ayan. Alam mo, Ma'am Josephine, tama po yun. Kanya nga lang, napakabagal naman po ang paggalaw ng hustisya. Pagka mabagal po ang paggalaw ng hustisya, hindi gumagalaw ang mga tagapamahala. Kung gumagalaw yan, kung gagalaw yan, madali eh. Madali kung gumagalaw ho sila. Pero kung hindi gagalaw,
mabagal. Yang sinasabi ko nga po kanina yung ambushes na yan dito po sa Bureau of Customs. Tsak yun. Oh, kagagawan po ng mga nagpaparating ho ng smuggling. Smuggling. Either ito po ay unsehan, hindi sumunod po yung opisyal, pero baka hindi minsan lang ito kasi hindi naman po pwede na kung pumalpak ko minsan, papapatay ka agad. Hindi po. Oh? Itong tanong ni Mel. Nagulat po ako. Commissioner po ba ng BOC, ito po si Leon Guerrero? Di po ba si Lito Lapid yun? Mel, sa pelikula lang yan. Ha? Paano kang Bill? Magandang gabi, bro. Bro, sabi ni Manong Ambil. Good evening, sir. Ngayon ka lang nag-comment, ha? Naisipan ng mga daliri niya na mag-type ng good evening, bro. I appreciate it. Kuyan, sana ho, makasali ka dito sa mga pagbibigay ng mga komentaryo sa mga issues na napapag-usapan natin dito, ha? Okay? Danny Santos, Tataben, good evening, sabi ni Danny. Sabi ni Ma'am Josephine, tama po ito, ha? Yung bang mga pinapatay, may kaugnayan po talaga sa, mga smuggling. Maraming unsolved na kaso dyan sa BOC. Yan pa kayang patayan dyan sa Bureau ang mariresolba. Alam po ninyo, 200 billion pesos wasted money napupunta po sa mga smugglers po. This has been going on for years. Papalit-palit na ho ang mga commissioners na dyan sa Bureau of Customs. Pati ang presidente. Pero until now ho, hindi po nila masosolve itong problema ng smuggling. Can you imagine? 200 million. Hindi 200 million. Billion, 200 billion pesos ang wasted po dito sa smuggling po. That's a lot of money, That's a lot of money. Walang problema sana ang mga pandemyang ito kung ang Bureau of Customs hindi nagpapabaya sa kanyang trabaho, ang Bureau of Internal Revenue hindi po nagpapabaya ng kanilang trabaho. Nandiyan din po yung mga tax evaders Marami pong pinalulusot ng Bureau of Internal Revenue po dyan. Baka mas malaki pa po sa Bureau of Customs po, mga kababayan. Marami pong pinalulusot. Ito yung BBM nga lamang Kung hindi lamang po na-sentensyan, baka hindi po magbayad Pero kita ninyo mga kabayan. Is that not a proof? Hindi po ba katibayan po yan na si Bongbong Marcos was convicted for non-filing of the income tax return and non-payment of taxes due. Nang nagpakita po siya ng, ano pangalan nun? Receipt ng BIR na peke din daw. Peke. Nagpakita po siya ng receipt po ng BIR na nagbayad po siya. Sumunod sa kautusan ng korte di ba? Katunayan yun. Sabi po ng COMELEC, hindi raw po siya nagsisinungaling. Honestly, God. Ay nako, ano ito? Just in, Bongbong Marcos declines GMA News presidential interviews. Presidential candidate? Presidential candidate? Hindi po magpapa-interview?
there is a scheduled debate of presidential candidates tomorrow. Oh. Pero nag-decline daw po si Bongbong Marcos. O alam na po ninyo mga kabayan kung bakit magdi-decline ng isang presidential candidate. Ito po ang inaabangan ng taong bayan. No? Inaabangan po ito para malaman anong nasa laman ng isip, anong nasa laman ng puso ng mga presidential candidates. How can we now decipher what's inside the head of BBM, what's inside his heart for the Filipino people when he refuses to talk to the people? Ayan. Dapat hindi na talaga iboto ito, mga kababayan, kung hindi natin madidinig kung ano ang nasa sa loob ng kanyang isipan at kapusoan. Nako mga kababayan, paano ito? Doon siya magpa-interview sa ibang bansa? Oh my goodness, Bakit po, Mr. Bongbong Marcos, bakit ka umiiwas? Si Manny Pacquiao na talagang hindi naman po talaga mataas ang pinag-aralan. Humaharap po sa taong bayan. Kasi alam niya yung kanyang gagawin. Alam po niya kung ano ang kanyang gagawin. At yan lang naman ang sasabihin po niya. Yun lang naman ang importante po dyan. Pero kung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, wag kang talagang haharap. Nakakahiya ka dyan. Isko Moreno, hindi naman mataas ang pinag-aralan ng mga yan. Pero bakit ito sinahaharap? Because they know what they intend to do. Alam po nila yun In heart, by heart, in mind. They know. Pero hindi ko maintindihan. Bakit? Ed Bausa, bakit kaya sa tingin mo ayaw ni Bongbong ang magpa-interview? Ayaw niyang sumali sa debate? Sino? Mel, bakit kaya si Bongbong ayaw niyang sumali sa debate? Useless po ba ito? Hindi useless po ito sapagkat this is part of the election process po Sinang-ayunan po ito ng COMELEC mga kababayan, magkaroon po ng mga debate ng mga presidential candidates or even vice presidential candidates for people to find out ano ang laman ng kanilang kaisipan, ano ang laman ng kanilang mga puso for the Filipino people. Yan. Mr. Bongbong Marcos, there is so much to explain here. Pero bakit to? Napapansin ninyo mga kababayan, scripted ang sinasabi ni Bongbong Marcos wherever he goes. He lets his spokesperson do the talking. Hindi siya nagsasalita. Yung kanyang disqualification case. Nagkakandara pa na ito yung kanyang mga spokesperson, mga abogado, pagpapaliwanag kung ano ang totoo. Even the COMELEC is sabit na dito mga kababayan. Hindi ko alam kung kailan mananaog ang en-banc resolution sa disqualification cases ni Mr. Marcos, ni Bongbong Marcos. Pero nakakahiya po ang desisyon ng COMELEC. Ito na lamang po. Tingnan ninyo mga kabayan. Sabi ni Bongbong, nagbayad na rin po siya sa BIR. Ano itong binayaran niya? Yung binayaran po niya mga kababayan, utos po ng korte na bayaran niya because he was convicted of non-filing of income tax. Pagka hindi ka nag-file ng income tax return mo, ibig sabihin, hindi ka nagbayad ng buwis. Hindi po mo logical yun. And that was the crime committed by Bongbong Marcos. Hindi ra po niya alam. Honestly, Bongbong believed that it did not happen. Yan talaga. Ay, nako. Mel Rodelio Militante, paano mahuhuli ng isang manghuhuli ang isang huhulihin?
kung ang huhulihin at manghuhuli ay magkakampi. Totoo, hindi. Pero kung magkakampi sila, bakit may patayan, pare? Why? Bakit may patayan? Bakit pinapatay ho nila yung mga opisyalis ng Bureau of Customs? Sabi ko nga sa iyo, baka na-11 po yung smuggler. Paano ma-11? Nagbayad na siya, naglagay na po siya. Pagkatapos pinahuli pa yung kargamento na. Diyan magagalit po yung mga smuggler. Diyan magagalit po yung mga smuggler. Maaring ipapatay talaga. Kasi when the smuggler's condition, nagbago na ho, uminit ang kanyang katawan, nawala, naubos ang kanyang kapirahan, aba, mahirap na pong magpatawad yan. Mahirap pong magpatawad talaga yan. Maghahanap ng gagantihan. Yan na nga po ang nangyayari po siguro. So sino po ang may kasalanan? Yung napatay o yung pumatay? Due process is necessary here for justice sake. Okay? Claro, Ronnie is watching. Claro, magandang gabi po. Los Unidos, Ben Teos is watching. Good evening, Padre. Magandang gabi po. Thumbs up po talaga si Sir Los Unidos. Ayan, nagtatalon ho yung emoji. Prayerful pa siya, Josephine Roquero, paano masosolve ang mga smuggling syndicate kung wala nakakaalam na sangkot na matataas sa gobyerno na nalalagyan ng malalaking halaga? It's a common knowledge po, Ma'am Josephine, that members of the government, especially those in the hierarchy, yung mga alam mo na, yung mga opisyalis po ng Bureau of Customs, under po ng BOC ng Department of Finance. Alam mo, nandyan po yung protection. Nandyan po ang protection. Ito ngayon, Bureau of Finance, pagsasabihan po yung mga underlings niya. Alalayan ninyo yan, bata ko yan. Atin yan. Huwag ninyong gagalawin yan. Ayan, pagka ginalaw, patay ka dyan, hindi na po mag-iimbestiga yung nasa Department of Finance or Bureau of Customs. Ganon po talaga, mga kababayan. And that is what is happening today. Ay, nako. Good evening po, Kabin. More power. God bless. Maraming salamat. Los Unidos Sobenteos. Mel, taka pa kayo. Kaya nga BOC kasi Bureau of Corruption. Absurde de Guzman. Natakot si Boy Recto. Baka matanong siya ng totoo. Ang alam lang niya ay puro peke. Kaya pala Boy Recto ang pangalan ni BBM. Absurde de Guzman. You just put the nail on the head of the coffin. Talaga naman, natakot si Boy Recto, baka matanong siya ng totoo. Ang alam lang niya ay puro peke. Nakakahiya naman. Pero, mga kababayan ko, please let me know by commenting on this page. Bakit ayaw ni Bongbong sumali sa debate? When this is one of the requirements to becoming a presidential, yung kandidato ang Pangulo, kinakailangan sumalang ka sa debate para malaman ng taong bayan. May impact, may parating mo sa taong bayan. Ano yung nilalaman ng utak mo? Hindi yung pagbabasa lamang ng mga, this is my platform of government. Hindi! Ipaliwanag mo sa taong bayan yan. Paano mo gagawin? You cannot do that by simply reading it. Kailangan may magtatanong din sa iyo. Hindi naman ikaw lamang nag-iisa di ba? No man is an island, my friends. This is our government. Democracy po ito. Debate is part of democracy. O naman, Bongbong, parang hindi mo alam yan. Yung spokesman po ni Bongbong ba? Alam po ba niya yan?
Siyempre, alam nila yun. So mga kababayan ko, please, help us decipher ano ang dahilan at ayaw ni Bongbong na sumali sa debate. Ed Bausa, ayaw kasing makalkal ang mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. Kaya di haharap sa presidential debate bukas na live telecast ng GMA 7. Paano ngayon yan, Pagka hindi po sumali sa debate, ibaboto po ba ninyo ito? Pero I would like to find out from you, my friends, yung mga viewers po natin, sabihin po ninyo, bakit po ayaw pong sumabay sa debate? Ito si BBM. Wag na po si BBM. Ako na lang kasi kung ako po ang kandidato, di ako sasali sa debate. Bakit? Ayaw kong makadebate ang tangang kandidato. You cannot say that. You cannot say that, Mel. That is not a fair answer. Hindi tama ho yan. Hindi tama yan. Huwag mong sabihin, tanga yung mga kumakandidato. Mas tanga siguro yung ayaw makipagdebate. Kasi ito ay requirement. Requirement po ng COMELEC. Ventura Marilu is watching. Good evening, Marilu. Magandang gabi po. At sa lahat po ng mga manonood. So ulitin ko lamang ho. Sa tingin po ninyo, bakit ayaw ni BBM na makipagdebate? There is supposed to be a live telecast of the debate tomorrow among the presidential candidates. Pagkakataon na po niya pagpaliwanag ito. Dami pong questions that have to be answered by himself. No other. Hindi po pwede spokesperson lamang po niya magsasagot dito. Sasagot dito. Hindi po . It has to come from him personally. That is the purpose of the debate. Mauusisa po dito gaano kalalim ang pagnanais ng isang kandidato pampangulo na maglingkod. Ano po ba ang nasa laman ng utak ko niya? Kaya ba niyang ipaliwanag ho yan? Napakadali naman po yan kung honest to goodness po, ang intensyon na magpresidente ako, halimbawa, I want to be a president. I declare myself as a candidate. I will appear in every debate. Matalo man po. Ay, pagkakataon ko magpaliwanag Ano ako iboboto niyan? Kung hindi ako magpaliwanag at hindi po kanais-nais ang aking mga kasagutan. I'd rather not file my certificate of candidacy if I refuse to debate. So does with Mr. BBM, siguro mga kababayan. What is the reason for his ambition to become a president when he does not even know how to debate? Ay, naku talaga. I see, All right. Ang boboto lang siguro dyan, yung mga kulang na pansin na botante o kaya loyalista. Yan ang sinasabi po ni Mr. Ed Bausa. Sana alam ko pong merong mga loyalistang Marcos, may loyalistang Cory, may loyalistang FBR, may kahit si Erap meron Kahit si Little Lapid, the senator, meron pong mga loyalista yan Pero ang mahalaga po dito, ano ba ang dahilan at sa kanila po tayo nakadikit masyado at hindi na natin kayang tignan ang ibang parte ng kanilang buhay. Di ba? Ayaw na nating alamin ang buong katotohanan. Probably this could save us, Kung papapasukin lamang po natin ang the other side of the coin, ika nga. Palagay ko, maintindihan natin ang buhay. Mas lalo natin maintindihan
ang buhay kaysa yung mindset po natin. Nandyan na lang bang nakatutok po sa ating pinapanginoon. Oh. Wag sana tayo magkumilos parang yung kabayo. Ho. Alam po ninyo yung kabayo. Bakit po tinatakpan ng mga nagkakalesa ang dalawang mata ho on both sides ng kabayo para hindi niya makita ang kabila, yung the left side, the right side. Sa diretso lamang ho siya. Kasi kung makikita po niya yung kabila, baka maingganyo siya, tumakbo siya ng pariwara. Sana huwag ganyan yung pagiging loyalista po natin. It is good to be loyal to a leader, lalong-lalo na kung talaga namang aya-aya ho. Pero kung meron naman po mga pagkakamali at kailangan ho natin magpasya po para sa ating bansa, wag po yung sarili po natin ang mahalaga dito ngayon. Yung ating pong bukas as a nation. Yan. Kailangan po nating isaalang-alang ang kapakanan ng ating bansa na hindi lamang po yung ating sarili. Okay? Mel Rodelio Militante. Tata Ben, simple lang po ang sagot dyan. Pero di ko sasagutin sa programa nyo. Baka mag-leak ang kaso. Madaming kaso ang nagli-leak kasi kadalasan pinangungunahan ng media. Di pa tapos ang investigasyon. Ayaw Seymour. Ayaw talagang kabasa yung iba eh. Ayan, nawala tuloy. Ayaw pabasa, Mel. Merong Seymour pinipindot ko yung Seymour, hindi. Nawala tuloy yung babasahin ko, Panginoon ko po. Anyway ho, patuloy lamang po kayo magpadala ng mga comments ho ninyo. Napakaganda ho na ito. Bukas na po kasi yung yung debate. And then finally, nagpasya po si Mr. BBM na hindi po siya sasali. Hanggat may debate po, hindi na po sasali si BBM. He can do that. Really? So kita na ninyo mga kababayan ang mindset ho ni Bongbong. Hindi ko na kailangan yan. Sabi niya, panalo na ako. Ganon. Jose Gregorio Clemente. Sandali lang, hindi ko pa nabasa yung kay Bel. Naglilik kasi kadalasan pinangungunahan ng media. Di pa tapos ang investigasyon, pinagpipiestahan na agad. Diyos ko po, dito na ako pinanganak sa lugar kung saan ako nakatira para di ko mapag-aralan ang ganyang mga kalakaran. Ayan, ho. So ano ang ibig sabihin niyan? Di ka na makikialam dito, Abel? Alright. Gregorio Clemente, Jose Gregorio Clemente. Takot si Recto kay Pacquiao. Hindi naman gigipitin ni Isko o Lacson si Recto dahil mga pakawala din sila ni Pogi. At hindi rin naman ugali ni VP Lenny na ibulgar si Recto. Pero yari siya kay Pacquiao. Seymour. Ayan. Eto na naman ho tayo. Bakit ayaw? Ayaw sa akin. Mawawala na naman ito. Mr. Clemente, hindi ko mabasa yung karugtong. Ay, hindi ko mabasa. Ayaw hong magpakita. Okay? Anyway ho. Ayan. Pero yari siya kay Pacquiao dahil galit si Pacquiao sa korupsyon. At may magandang hangarin din siya para sa bayan. At alam niya ang itatanong niya kay Recto na hindi niya madidepensahan. Katulad na, bakit ayaw mo ibalik ang nakaw na yaman? Bakit? Marami pa ba silang
Marami pa ba silang hindi na ibabalik, Mr. Clemente? Obviously po, mga kababayan, the truth is, the ill-gotten wealth of the Marcoses remains with them. Marami pa po ang ill-gotten wealth. Yung bang yamang hindi kanila. Galing po sa Pilipinas po yan. Galing po sa pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Mr. Marcos. Kanya po, nagkaroon sila ng yamang kasinlaki niyan. Hinahabol pa po ng ating pamahalaan. And the government has a breakdown of this ill-gotten wealth. Paano ipaliliwanag ni Bongbong ngayon yan? And that he claims to have the presidency already. Ayaw na niya makipagdebate. Ayaw niya mapahiya. Oh my goodness. Bahala na ako kayo dyan, mga kababayan ko. So sige, antayin natin ang iba pang mga comments. Sandali lang, Gusto ko lamang pong saglitin natin sa etong ito nangyari po sa Pacifico, mga kababayan, where there was this volcanic eruption sa ilalim po ng dagat. Nagwasak po ng maraming kabahayan po dyan sa islang yan. Kung tawagin po ay Tonga. Pero meron pang karugtong yan, pero hindi rin po natin maintindihan. Suffice it to say na lang na isang isla po sa Pacifico, malapit sa Australia, ito pong pinangyarihan po ng volcanic eruption. Malakas po ito, mga kababayan. Pagkatapos po, sinabayan po ito ng tsunami. Kanya, nasyargaw po yung Tonga na yan. Pagka sinabing nasyargaw, ganyan po ang nangyari po dito sa Siargao. Hindi po sa tsunami yung Siargao, pero sa waves at saka sa ulan. Wash out, malalakas na hangin. Wash out po yung Siargao na yan. Ito po ang nangyari po dyan sa Tonga. Totally devastated. Parang yung ating Siargao. Pero sa kanila 4 days after, 4 na araw lamang po. Mahirap na bayan po ito. Mahirap na bayan ito, mga kababayan. Pero resort, marami pong nagpupunta doon na nagre-relaxo sa mga beaches po nila dyan sa Tonga. After 4 days na hindi po marating, hindi po marating because nandyan pa yung waves Delikado pa po. Kasi baka magkaroon pa ng eruption muli. So hindi naman po karaka-raka napupunta ang mga aalalay po, magdadala ng mga supplies po dito. So 4 days after the volcanic eruption and the tsunami po, mga kababayan, dumating po ang saklolo. Dumating po ang saklolo. Saklolo mula sa Australia at New Zealand. Ganyan po kamahal ng Australia at ang kanyang kapitbahay New Zealand, ang kanilang kasama po. Kasama po nila yung devastated doon. So ano po ang dala-dala po ng Australia at New Zealand? Kompleto po. Gaya po sa Siargao, wala ng kuryente, wala ng water, walang food, walang shelter. Lahat. Wala po. Anong dala-dala po ng Australia at New Zealand? 4 days after ang dala-dala po, water container. Siyempre may tubig na rin po dyan. Para may mainom ang mga taga-Tonga. Tonga. Okay? Kits. Ito kits for temporary shelter Di ba wash out po mga tahanan po nila? Wala ho silang matirahan. Wala silang masilungan po. Anong kailangan? Kahit temporary shelter man lamang At yan ang dinala ng Australia at New Zealand. Dahil po ba sa mayaman po ang Australia? Mayaman po ang New Zealand? Nakapagdala sila ng ganyan? Hindi Dahil mayroon silang malasakit sa kanilang mga kababayan. Dito sa atin, Siargao, ang daming mayayaman dito. Ang yaman po ng ating gobyerno.
Pero bakit hanggang ngayon ho? Di po wala pang masilungan ng mga kabayan ho natin dyan sa mga apektadong lugar ni Odette. Oh, bakit po? Pero may nadidinig daw tayo na, nako, 70 million, 100 million ang kanilang nalilikom na. Eh bakit ho dito sa mga affected areas, wala pong nakakarating kahit bubong man lang. Wala pa ang tubig ho eh. Hindi pa kompleto ang ilaw, ang kuryente ho. Pero siya, yung Tonga ho, mga kababayan, baka tapos na po ang problema ho nila eh. Ngayon, temporary shelter ang nakarating. At least makakatulog na po sila kahit papaano. Not under the elements po, mga kababayan, hindi katulad po ng mga kabayan ho natin dito sa Siargao and other areas affected by Typhoon Odette. Aswerte ho ng mga taga-Tonga. Maliit na isla lamang po ito, mga kababayan. Pero may malasakit po ang kanilang mga kapitbahay. Dito po sa atin ho, mga kababayan. Nalulungkot po ako eh. Kasi nanonood ho tayo sa mga sa mga balita ho. Nakakalikom na po ang mga nanghihingi ng donasyon. Ho? Simula po nagkaroon ng Odette. Until today, donations keep pouring. And they're counting 70 to 100 billion already, ho, mga kababayan. Pero wala ho tayo nakikita, ho. Na nakakarating po sa mga areas. Meron naman po yung mga food, mga clothing, pero second, yung mga gamit na ho. Ayaw kong mag-isip po ng masamasan. Kaya nga ako nabanggit po itong Tonga, nabasa ko po eh. Dumating po doon yung Saklolo. That was the only time na nakarating po sila dahil talagang hindi sila po pwede kaagad-agad magpunta eh. Pero nakahanda po eh yung kanilang dadalhin. In other words, meron po silang emergency response. Ito wala ho sa atin ho eh. Pagka binagyo ka, doon pa lamang magle-legislate. Doon pa lamang po maghahanap ng pondo. Wala talaga eh. Meron ka namang NDRRMC, pero anong ginagawa? Meron kang DSWD, pero anong ginagawa? Oh, saan napupunta ho yung para sa taong bayan na apektado ho ng sakuna? Or, wala na, natutulog na yung yata sila. Makakarinig ho kayo ng daing ng ating mga kababayan. Oh yeah, sasamantalahin naman po ng iba. Oh, donasyon po dito pa. Donasyon pa dito. Ay, nako, Mr. President. What is happening in our country? Ayaw kong mag-isip ng masama. Kasi dapat po pinagtutulungan ho natin ito eh. Pero kung ang nangyayari naman po eh, puro pagsasamantala ho. Hindi lamang po galing sa mga private mga public officials ho natin. Kung hindi, nanggagaling na rin po sa ating mga magkakababayan, ay hindi na po maganda ho ito. Okay? Hindi na po talaga maganda. Matino po kasi ang government ng Tonga. Yun ang sinasabi ko eh. Sabi po ni Los Unidos. Matino po kasi ang government ng Tonga. Ano masasabi po ninyo ngayon dito sa gobyerno ni Mr. Duterte, mga kababayan? Mukhang hindi matino eh. No? Kanya-kanyang nakaw, Sino yun nagsabi doon? Okay. Jerry Ramos is watching, Jerry. Mga magbubukid po natin dyan sa Bustos, Bulacan. Magandang gabi po, mga farmers po natin. Good evening po, Tata Ben, Kokok, Giovanni Pinuela. Your honor, please. Ayan. Watching na po siya. Have a nice and safe weekend to all, sabi ni Kokok Pinuela. Ganon din po si Mon Naral. Mon, magandang gabi sa iyo, Padre.
Diyan ka na ba talaga sa Canada? Hindi ka na ba uuwi dito, ha? Ha, Mon? Ayaw mo na kaming makita dito sa Pinas, ha? Alright. Eso Jose Gregorio Clemente. Saan pa napupunta ang mga donasyon kundi sa build ng mga bulsa ng mga sindikato? Meron din bang build, ha? Ha? Build ang mga sindikato? Hmm? Tapos na ito. Ayan. Okay? Ayan. Sabi po ni Mr. Gregorio Clemente, saan pa napupunta ang mga donasyon kundi sa build ng mga bulsa ng sindikato? Sindikato from the government and the private sector ito. Ha? Mr. Clemente, bakit sumasawsaw na po ang nasa pribadong sektor? Huwag naman po sana. Ibigay ho natin yung inilaan ng mga kababayan natin nagtiwala po sa inyo. Ibigay ho natin sa mga nasalanta. Oh. Ayaw ko mag-isip ng masama. Ayaw ko sana. Oh, sana po. Alright, tuloy po tayo. That is the Tonga experience po. Nabanggit ko lamang kasi nakita ko na Siargao and other parts of the country have been devastated. But ilang buwan na, December 16 po yata nangyari po yung Odette. December 16. Isang buwan na po ang nakalilipas at 5 araw. Oh, isang buwan at 5 araw. Hindi pa po makatulog ang mga nasalanta ni Odette. Wala silang matuluyan. 1 month na and 5 days. Yung mga taga-Tonga, 4 na araw lamang po, may shelter na po sila. Inuna po ng gobyerno po nila ang matutulugan, masisilungan. Kasama na po dyan yung pansamantalang kakainin. Darating uli ang pagkain po nila. That is the government that we need here in the Philippines. So, ang namamayani ho dito donasyon here and there. Pero walang nakakarating. I'm not saying the private sector is at fault here, pero hindi ho Kung nagkukulang ang ating pamahalaan, sinusuportahan po ng pribadong mga mamamayan ang pangangailangan po ng mga biktima kanya. Gumagamit po sila ng paraan na hindi na po ibibigay sa gobyerno dahil hindi sila nagtitiwala sa gobyerno. Pero kung ang nangyayari naman mga kababayan, the same thing. Ay, naku, Diyos ko po, mawawala po ang support ng ating mga kababayan. Sana po, hindi po mangyayari ito. At sana po, hindi tama itong kaisipan ni Tato Ben. Sana po. Sana po. Sana. Sa atin, sabi ni Los Unidos, may mga tumutulong din po naman na taga-ibang bansa. Actually, maraming bansa ang natulong. Hindi nga lang nakakarating sa mga dapat na mabigyan. Nawawalang parang bula. Ayan. Paki-simur natin ito. At baka meron pang mga gustong sabihin ni Mr. Los Unidos. Ayan. Ayan. Marami po kasing magician sa ating bansa. Sinabi mo pa, maraming mga magician dito talaga. Unfortunately. Pero hindi katatawanan ito nangyayari Hindi po katatawanan. Imagine yourselves, kayo ang tinamaan po ng bagyo. Kaya nga nagbibigay po yung mga kababayan natin na tumutulong po sila Kasi alam po nila yung damdamin ng wala kang matulugan, wala kang mainom na sariwang tubig, wala kang kuryente. Put yourself in their shoes, my friends. Kaya nga po tayo nagbibigay Pero bakit ngayon? Patuloy pa rin tayong nangungulekta. Pero hindi naman po nakakarating sa mga dapat pagbigyan.
Jose Gregorio Clemente, Sir Ben, hindi natutulog ang Diyos kung si Goliath nga pinugutan ni David. Parang nababanahagan ko po ang ibig sabihin po ni Mr. Clemente. May araw din po kayo. Yan. May araw din po kayo. Alright. 25 minutes po. Makalipas po ang alas 9. Napakabilis po ang oras po natin. Wala na ho yata ang nagko-comment kay Bongbong. Ha? Bakit ayaw po niyang makipagdebate ho? Oh, nahihiya po ba kayo? Ha? Hindi lamang ang COVID-19 ang dapat nating katakutan ngayon. Dapat din nating katakutan ang lumalalang virus ng maruming politika. Unti-unti dumarating tayo sa nakababahalang yugto ng ating laban kontra ito, may Seymour na naman. Ano ba ito? Dumarating tayo sa nakababahalang yugto na ang laban kontra COVID-19 at nagiging labang politikal sa halip na labang pangkalusugan. Lalo pang dumadami ang nawawala ng trabaho at hanap buhay, lalong lumulubo ng bilang ng mga nagugutom at kumakalam ang sikmura. May kasabihan nga na the greatest ideology is the ideology of the stomach. Tinatawag din itong politics of the belly. Para sa akin, manghahawakan pa rin ako sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng sinabi sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Diyos pa rin ang magtatakda ng ating kinabukasan. Hindi ang sinamang politiko o anumang partido politikal, kundi hindi kayang hadlangan ng sinumang nasa poder ng kapangyarihan ang kalooban ng Diyos. At kapag ang Diyos ang nakialam, tapos na ang laban. O ano ang ibig sabihin nito, Mel? Gumawa ka ng mabuti. Huwag mong iaasa lamang po sa Panginoong Diyos. Oh? Pero, ito masakit po dito eh. Pare-pareho tayong umaasa talaga eh. Pero, hindi po pwedeng iaasa lamang po sa Kanya. Hindi naman po siya talagang ano eh. Hindi po niya gagawin ang dapat po natin gawin eh. Ang dapat gumawa. Meron po niyan. God, God helps those who help themselves. No? Parang yung isa pa eh, tayo ay hihingi, pero ang Diyos ang magdidispose. Ay nako, talaga naman. Jerry Ramos, good PM po, Kabin. Bagsak po yung kabuhayan ng mga magsasaka ngayon. Mahigit doble po ngayon ang halaga ng abono. My God. Kaya malaki gastos ng magsasaka. Pero napakamura po ng palay pag-anihan. Nababaon lang sa utang ang mga magsasaka. Ang higit po na masakit, parang mababawian pa kami ng lupang sinasaka mula pa sa aming mga ninuno. May mga batas pala na nagkakabutas din. Anong ibig sabihin nito, Jerry? What is happening there? Pagka minsan nga po, kwentuhan mo ako kasi may panahon pa para pigilan o natin ang pagsasamantala. I am already entertaining some complaints
meron pong mga nang-aagaw ng sakahan ng mga maralita. Hindi lamang po dito sa Bulacan siguro. Maging sa Kabisayaan, in Central Luzon, marami pong mga nagrereklamo ngayon. Hindi na po namin pararating sa mga kinukulan dahil alam na po nila syndicated na ho. At ipagbibigay ng titulo ng mga lupang sakahan. Ako talaga naman po napakatindi na ho ito. Jerwin Pilande Dadol. Good evening, sir. Watching from the Visayas. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Bisaya. Ricky Tisoy is now watching. Benji Alejandro. Padre, tinatawagan kita. Hindi ko na makontak yung number mo. Pero kung gusto mo yung pang-umaga, pag-usap po tayo, tawag ka lang dito sa akin. Tawag ka lang sa akin. Yung pang-umaga ng linggo. I think that is vacant. Alas 8 hanggang alas 10. Saturday ka ba? Saturday? Okay. I think that's open. Naghahanap po kami ng pwedeng mailagay natin dyan. Okay? Mel, ano ito? Walang, tama po kayo pero dapat, di ba, na ang lahat ng gagawin natin sa araw-araw, ihingi natin ng gabay sa ating Tama po yan, Mel. Tama po yan. Tama po yan. But let us not wait for God to do it for us. Tayo po ang gagawa din. Siya ang bahala sa huli. Yan po ang sabi ng Panginoon natin. We have to start the work. We have to initiate the move. Kung hindi tayo gagalaw, hindi gagalaw po ang Panginoon, maniwala ko kayo. Except for probably extreme, extraordinary cases. At yan po, hindi ko maisip kung ano yan. Diyos ang nakakaalam sa lahat. Tama po yan. Pero kaya tayo nilalang para magsaya sa paggawa ng anong ikasisiya ng Panginoon natin. Nasisiyahan po siya kung nakikita niya na tayo po ay tumatalima sa gusto niyang gawin po natin. Ayan. Di ba? Okay? Jerwin Pilande Dadol. Sir, pabor ka na sa batas ni Sara Duterte kung sakaling manalo siya pagka-VP. Siguro ang ibig mong sabihin yung po bang mandated military service? Is that what you are referring to, Jerwin? Obviously po, I am not in favor of the proposal of Madam Sara Duterte for Vice President. Ang panukala po niya, gawin po niyang mandated na sa pilitan ang pagiging miyembro ng militar. Okay? Yan ang gusto niya mangyari pagka siya'y nanalo. Initially po, mga kababayan, kung titignan natin, maganda para sa proteksyon ng ating bansa yan. Lalo-lalo na, paikot-ikot na dito mga komunistang in-check. Maganda ho yan. Pero no matter what we do today, pagpapalakas ng ating militar, ay hindi po natin kaya ang China. Hindi tayong alakasin natin ang kaisipan ng mga nasa militar at mga kapulisan natin. Pero yung imandato mo na maglingkod sila bilang tauhan po ng militar at pulis, hindi po yata tama po sa probisyon ng ating saligang batas, freedom of choice. Di ba? Kanya, simple po ang sinabi po ni Defense Secretary Lorenzana. Alam po ba ninyo ang sinabi as a reaction to the proposal of Sara Duterte? Alam po ba ang sinabi ni Jerwin? Alam po ba ang sinabi ni Lorenzana? Bakit? Nasa giyera na ba tayo? Kasi po, kung wala naman pong giyera,
hindi ka po pwedeng imandato ho ang paglilingkod sa militar. Voluntaryo lang yan. Voluntaryo ho. Kung ang iniisip mo ay kapakanan ho ng bansang Pilipinas, maraming paraan para maipagtanggol po natin ang ating bansa. Hindi lamang po sa pamamagitan ng military tactics. Oh? Marami po tayong paraan dyan. Maraming paraan. Pero kung gusto mo na panatilihin ang iyong sarili sa pwesto, kung ikay manalo, di busugin mo ang militar para sa tagapagtanggol mo. Hindi sila ang tagapagtanggol mo, tagapagtanggol ng inang bayan. Maliwanag po ba ang diferensya po? Jeremy? Do you see the difference? Kung yung mandato nga po na magpabakuna, hindi may patupad-tupad because it is in conflict with our Constitution. Di ba? Umiwas po ang ating gobyerno na magsagawa ng batas para i-mandate po ang pagbabakuna because it runs counter to the provision of the Constitution on human rights, the Bill of Rights. Yun eh. O ngayon, imandato mo ngayon ang pagsaserbisyo sa militar. Di, walang kaiban po yan sa bakuna. Hindi po alam ni Madam Sara ang kanyang sinasabi po yata. Sa tingin ko lamang ho. Iba ho ang iniisip po niya siguro para proteksyonan ng kanyang sarili. Aamuhin po niya ang militar. Gaya po ng ginawa ni Mr. Marcos noon, binusog po niya ang militar, binusog po niya ang pulis. Nasa kanyang poder ngayon ang militar at pulis. Yan ang kanyang ginamit para patayin ang kanyang mga kalaban sa politika. He stayed in power for 20 years, my friends, as a dictator. Ganyan po ba ang gustong gawin ni Sara? I've said more already siguro, Jerwin. Kuha mo na ba? Kuha mo na? Okay. Gregorio Clemente Serben. Nag-umpisa na ang people power. Kitang, si VP Leni, wala namang pera na pangpondo sa makinarya. Pero ang taong bayan na ang nagkakaisa para tulungan siya. Wala naman nagkukumpas. Pero ang maayos ang takbo ng suporta. Wala naman nagdidisiplina sa mga supporter, pero disiplinado sila. Yan ang napapansin natin ngayon, mga kababayan. The example of how to serve the Filipino people, nandyan po kay Madam Leni Robredo. Hindi po ba ganyan ang people power na nagsuporta noon kay Cory sa EDSA? Unstoppable si VP Leni. At this point in time, my friends, seeing how people, naglilingkod na po sa mga gustong gawin po ni Leni Robredo. Hindi po si Leni ang pinaglilingkuran ho ng taong bayan, mga kababayan. Hindi po si Leni as a person lamang. Sumusunod sila sapagkat they see in Leni the honesty and desire to help the Filipino people the right way, mga kababayan. Sa totoo lamang. Eve M. Ramos is watching. Jerwin Pilande Dadol. Yes, sir. Yung mandato militar, male or female, 18 years old. Naibulalas ko na ang aking sariling pananaw dito sa mandated military service. Out of tune po yan. Out of tune. Hindi na dapat pong pansinin ho yan. Let Mrs. Madam Sara Duterte look for other proposals that could be yung kapakipakinabang po sa taong bayan, not military service. Hindi po natin kailangan yan. Sabi nga ni Lorenzana, bakit? Nasa giyera na ba tayo? Jose Gregorio Clemente, kasangga ni Duterte yan mga kababayan. Ito si Lorenzana, Defense Secretary yan Pero naintindihan mo niya yung batas.
gagamitin ng mga kababayan natin, Gregorio Clemente, gagamitin ang mga kababayan natin na gagawing militar para kontrolin ang mga sibilyan. Yan ang sinasabi ko. Tulad ng mga brown boys ni Hitler nung digmaan sa Europa, World War II. That's how they killed millions of Jews in the gas chamber, my friends. Dictatorship. Control the military. Control the police. Yan ang ginawa ni Marcos noon. Yan po ba ang gustong gawin ni Madam Sara? Wow. Yan, modelo ho niya siguro. Kaya binarapat po niya against the will of her father, si Bongbong ang kanyang presidente. Hindi naman po sila nagkaintindihan ng kanyang tatay ho eh. Ayaw po ng Pangulo Duterte na si Bongbong ang magiging presidente kandidato. Kung saan sasanib po si Sara. Pero hindi ko alam kung anong nakain ho ni Madam Sara. Pumanig siya kay Bongbong. Kaya nasa hilera po ni Sara Duterte ho ngayon, mga kababayan. The likes of Gloria Macapagal Arroyo. Sino si Gloria? Convicted of graft and corruption po, mga kababayan. Mga Marcoses. Ayan din ho, ill-gotten wealth, plunder po. Pagpatay. Erap. Plunder din po eh. Yan ang mga bumubuo ng political party ng Bongbong and Sara Duterte plunderers dito sa Pilipinas. Jesus Christ. Nandyan si Jinggoy. Nandyan po si Johnny Enrile mga kababayan. No, my friends. Ito po ba ang ihaharap po nila sa taong bayan Group of plunderers? Kaya pala siguro ayaw pong makipagdebate si Bongbong. Hindi niya po may paliwanag sa taong bayan. Bakit nasa grupo siya ng mga plunderer? Plunderer. Pagnanakaw po sa pera ng bayan, ang kasalanan ng kanyang mga kakampi sa politika. Ay, nako. Jerwin, son like father, walang kaibahan. Sila mag-ama. Referring to Sara Duterte. What else is new? Kuya Ben, mag-good night ako ng maaga. Pero tatapusin ko po program ninyo. Ang bait mo naman, Ma'am Mercy. Pero kung meron kang problema, lalong-lalo na sa boyfriend mo, may birthday naman po yung birthday mo ngayon di ba? Ma'am Mercy, nagpapatawa lang si Tata Ben. Good evening po, salamat po kung makapagtiyaga po. Kung malapit na, 20 minutes na lang Jimmy Toplano, pare, hindi dapat makialam ang komunista in Czech sa sa ating bansa. Yan ang sinasabi ni pareng Jimmy Toplano. Tama lamang ito, pare, tutulan natin ito. Wag dapat makialam ang mga in-Czech. Pero alam ninyo mga kababayan, panay ang panliligaw ng China ngayon. Talagang pati yung Bicol to Manila train, to be funded by the Chinese. Wow. Pero mga in-Czech mga kababayan, nakapaligod na sila sa National Capital Region. Tingnan ninyo ang mga nagme-may-ari ng mga gusali, ng mga properties along EDSA from Monumento hanggang Baclaran and pabalik. Tignan ninyo kung sino po ang namamahala po sa mga malalaking gusali po sa EDSA. Wala na sila sa Binondo. Nandyan, yan ang original nila. But the communist Chinese are all over the country now. And, they continue to deceive the Filipino people. Maybe, yan ang iniisip po ni Madam Sara. Pero, they continue to deal with the Chinese. And she is a part of this
growing concern, mga kababayan. Imposible ho na hindi niya alam ang mga ginagawa ng kanyang ama. Ay, nako talaga. Angelica Paz, happy Friday evening and welcome weekend ahead po sa inyong lahat sa BSC. Sir Ben, Ma'am Lynn, be safe always and more power. God be with us all. Okay. Thank you very much, Ma'am Angelica. How about Franklin Drilon, sir? Anong tungkol kay Franklin Drilon? Jerwin? Nagagalit ka ba na sinabon niya si Persida Acosta, yung PAO director ho natin, chief? Dahil ayaw niyang magpabakuna. Alam mo, gusto ko nga na talagang parusahan ho. Kasi government official ito eh. Government official ito. Sinusuway po niya ang isang government policy. Government policy ito. Bakit po ganyan? Bakit hindi na muna siya? Kung hindi mo matanggap, halimbawa, ito this is the rule. If you belong to an organization, okay, and you do not agree with what has been discussed inside, halimbawa, nag-board meeting, whatever, napagpasya na po na ito gagawin, meron nag-propose na ganito, ganyan, whatever that is, nabuo na po yung kapasyan, ito ang ipatutupad. Okay? You belong to that organization. Nandiyan na, pinatutupad na. Ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa labas ng organisasyon, pero member ka pa ng organisasyon. Magngawa-ngawa ka na doon sa mataong bayan, doon sa mga outside the organization. Ibinubulgar mo na, ibinuyang mo, yung ayaw mo. Di ba? Yung hindi mo matanggap. Ang kasabihan dito, kung ganyan din lang ang gagawin mo sa iyong organisasyon, resign first before you do that. Mag-resign ka muna. Yan ang panawagan natin sa mga opisyalis ng gobyerno na hindi po matanggap na masama ang ginagawa ng administrasyon na ito. Mag-resign kayo. Pero huwag kayong maggagawa. Huwag kayong magmamalaki na, ay, nako, against ako dyan. Pero hindi niya masabi, resign, Mr. President. Hindi niya masasabi po yan. In other words, iba po ang kanyang iniisip. Pansarili po yan. Pero kung talagang totohanan po ang di mo pagkasang-ayon at hindi mo matanggap na talagang tama ho yung ginagawa ng administrasyon, mag-resign ka. Di ba? And I think that is what Mr. Drilon also wants na mangyari po sa ganitong pagkakataon. No vaccine, no right policy, hindi magpapabakuna. Persida Acosta, in public, admitted, hindi siya nagpabakuna. O anong ibig sabihin niya? Lantaran na ho yun, mga kababayan, and still he belongs to the organization. He should resign first before doing that. Otherwise, makukulata ho siya talaga. Makukulata. Kanya nga sinabun ho ni Secretary Guevara because that is not the right thing to do if you're a government official. Okay? If that is what Jerwin is hoping for me to talk about, yan po ang sagot ko dyan kung si Drilon ang pinag-uusapan natin at ang kanyang statement labang kay Ms. Persida Acosta, the Public Attorney's Office Chief. Yan, okay? Alright. Los Onidos Juventeos, sa sinabi ni Sarah, pinatutunayan niya lang kung anong klaseng tao silang mag-ama. Ako, Panginoon ko po. Pinatutunayan niya na tama ang mga tao sa iniisip o inaakala ng mga tao. What else can I say? That is what I was telling you. Mag-ama nga po ito dalawa.
Sara Duterte was the thinking of herself. I mean of the Philippines when he made that proposal. Pagka nanalo na po siya, mandated ho ang military service. Really? For whom? Para kanino? Not for the Philippines. Not for the Filipino, ho, Madam Sara. But for you and your father. Oh my God, really. Jerwin Pilande Dadol, Sir, God bless po. Good night, keep safe. Okay, sana tama yung nabanggit ko tungkol kay Mr. Drilon. Ha? Sana yun ang gusto mong, yung topic ang gusto mong pag-usapan mo natin. Hello also to Madam Lynn, sabi ni Coco Giovanni Pinuela. Ayan, hi din daw po, sabi ni Ma'am Lynn. Okay? Alright. Coco Giovanni Pinuela. Bernard Samonte is watching. Jerwin, okay, tuwan-tuwa siya at victory sign po siya. Bernard Samonte, good evening, Your Honor. God bless you all out there. Huli ka na, partner. Bakit ngayon ka lang? You cannot be neutral all the time. You have to stand what is the truth and right. Tama po yan. Jose Gregorio Clemente. Sir Ben, napupuna mo ba na ang daming mga broadcaster ngayon na naging troll ni Boy Recto? I know. Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng ill-gotten wealth. Yung mga dating akala ng bayan na mga broadcaster, ayaw na naman ito. Bakit ayaw? Yan, yung mga dating akala ng bayan na mga broadcaster na makabayan, mga bayaran pala. I'm sorry. I'm just reading the comment of Mr. Clemente. Ibinibenta na ng mga demonyo ang bayan. Di ba Judas, yung mga yan, kilala natin ang mga ito. Dapat hantingin yan kapag nagka-revolusyon. Matindi na ito, mga kababayan. Revolusyon ng pinag-uusapan ho dito. We are not yet ready for that, Mr. Clemente. I don't know. Los Unidos Juventeos, tama ka po dyan, Kabin. Isa lang naman po yan. Kung ayaw mo, umalis ka. Kung gusto mo, magpatuloy ka. Ganun lang po, kasimple yun. Tama yun, di ba? If you cannot, anong pangalan yun, hindi mo matiis yung apoy, lumabas ka sa impyerno. Di ba? Lumabas ka sa impyerno, magpunta ka sa langit. Kalulugdan ka pa ng Panginoong Diyos. Los Unidos. Ay, nako talaga. Bel, wala ding pinagkaiba yan sa naging presidenteng mag-ina. Ibig mo sabihin si Cory at si Noynoy, natapos ang kanilang termino hanggang sa nakamatayan na, pero bakit di nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Ninoy? Bakit? Sino ba ang totoong pumatay at nagpapatay? I know the concern of some people, and I will not talk in behalf of the Aquinos kung bakit hindi nila tinunton kung sino talaga ang pumatay. But they know. Alam kong alam nila eh. Alam nila. What with the intelligence fund at Malacanang, hindi pwedeng hindi nila malalaman po yan. Sinarili na lamang po nila yan. Meron pong pagsarili, meron pong pambayan. And that is the difference now between the Aquinos and some other people. Sa kanila, yung malaman po nila na
ito ang dumali sa kanilang tatay at o asawa, sapat na ho sa kanila. But I don't want to talk in behalf of the Aquino family. They have their own reason for doing that. But I'm pretty sure, mga kababayan, that the Aquinos knew who the killer was. Alangan naman na hindi malalaman ho nila. At taong bayan nga po, ultimo si Ben Pai po ni alam. Di ba? Nagkaroon po ng pagdinig dyan. Nagkaroon po ng pagdinig. At yung mga facts that were revealed during those hearings, enough to conclude kung sino po yung nandyan, kung sino po ang nagputos. Ginugulo lamang po noon. That is why, ayan na po ng mga Aquino siguro na lalo magkagulo pa dahil baka yung iniisip po nila, baka sabihin po ng iba naman, mga tao naman, ay hindi po siya, hindi po. Di lalong gulo. So Mel, para sa akin, I think the Aquinos did the right thing. They were thinking of the country more than themselves. At wala ka nang makikita pang ganyan na leader Inuuna ang bayan kaysa yung sarili. I hope I'm not hurting other people here. Pero kung ipinagpipilitan po ng ilan, na bakit hindi po sinabi ni Cory, bakit hindi po sinabi ni Noynoy? Isipin na lamang ninyo. Kung lalo magkagulo. Di ba? Kasi kahit anong sabihin po ng bayan, there were suspects po and they were all with supporters po, mga kababayan. Di ba? Kanya-kanyang baliktad niya. Ay, hindi po kami, hindi ako. Bakit po ganyan? Ayan, mga kababayan. So, it died down. Kita ninyo. Pero, people know sino po yung mga sangkot po dito sa krimen. Alam po ng taong bayan, Bakit pa? Sino nga nagpakulong? Ay, nako. Hindi bali na, okay nga lang. Okay na nga yan. Okay. Paano tutuntunin? Nasa Amerika. Hindi naman po. Nasa Amerika nga naman. Ma'am Mercy. Kala ko matutulog ka na. Jose Gregorio Clemente, maalala ko po, si Ronnie Nathaniels, yung Bombay, sports editor noong araw, noong EDSA Revolution, biglang nawala sa Channel 4 nung pinasok nila Colonel Ed Martiliano ang studio. Tumakas si Bombay, nagmotorsiklo, naka-helmet. Kaya, hindi nakita ng mga galit na mga kababayan sa Bohol Avenue. Bombay talaga. Kulang na lang po ng payong nung tumakas. I know that because nung medyo masakop na po yung Channel 4, the group of Waldy Carbonell, including myself, pati si paring Doy del Castillo, nasa gate. Okay? Ayan, So that was the EDSA. Matindi ho ito, mga kababayan, Pero para sa akin, the Aquinos did the right thing. Sinarili na lamang po nila ang hapdi ng pagkamatay ng kanilang kapamilya. Ninoy Aquino. He was incarcerated for 7 years, mga kababayan. Under the regime of Mr. Marcos. So many other political enemies of the president then were also incarcerated and for ganun din po kahaba at marami pong namatay sa selda. Yan po siguro ang ayaw po ni Bongbong na maitanong ng mga kalaban po niya sa politika. Baka yan ang itatanong ni Manny Pacquiao. Masasagot po ba niya yan? Masasagot po ba niya ng diretsahan? Graduate ka ba ng Oxford?
Ikaw ba, pamilya mo ba ang gumawa ng windmill dyan sa Ilocos? Ha, Bongbong? Bakit po ninyo inaangkin? Hindi naman pala kayo gumawa niyan eh. Ay, nako talaga. Ho. Hindi mo masasagot yan eh. Dahil ikaw mismo magsasalita. Baka magkabulol-bulol ka dyan. Di ba? Ay, nako talaga naman. Ho. Sayang ho. Final issue natin ho. Itong si Lolo. Si Lolo Narding. Gusto ko sanang malaman sino po yung mga pulis na nagpakulong ho dito. Bakit po nila ikinulong ng 7 araw? Ho? January 13 to January 21. 6 na araw? 7 araw. Ho? 7 araw? 8 days? I wonder if the case was elevated to the court. Napunta po ba sa fiscal ito? At iniharap po ba sa korte ito? Para ipakulong po ito si tatay? Was there a case filed against him? Ang mga puliso dito, mga kababayan, acted as prosecutors, judge, and the police. Hindi po pwede po ito sa demokrasya ho, mga kababayan. Noong panahon ni Marcos, pwede yan. Panahon po ni Marcos, ganyan na ho ang ginawa ho nila. At yan po ang binabago ho natin. Hanggang ngayon, binabago ho natin yan. Pero meron pong mga pasaway kasi. Oh. Nakakaawa po itong si Lolo eh. Nakakaawa po ito si Lolo. 80 years old na po ito. 80 years old. Pinakulong pa. Sampung kilong mangga, siya ang nagtanim ho. Binakuran ho ng may-ari ngayon ng lupa. Yung mangga. Nagkalaglagan ho. Namulot po si Lolo. Inila po si Lolo papunta sa presinto at doon ikinulong ng 8 araw. Tama po ba ito? Hindi po tama ho ito. Kasi ho, bakit po yung nanay ni Bongbong Marcos, si Imelda, 7 counts of graft po. Convicted po siya ng Sandigang Bayan. Bakit hindi po siya nakulong? Si Manong Johnny Enrile po. Plunder po ang kaso po niya. Bakit kinatigan po siya ng Supreme Court, binigyan ng bail? Kasi daw po, katulad ni Imelda, matanda na raw po sila. At merong pang comorbidity. Para sa COVID, comorbidity. So, they were exempted from jail. Bakit po si Lolo? 80 years old na ito. Patanda na ho. Paugod-ugod na po. Kita ninyo ang pagkakaiba po ng pagpapatupad ng batas. Kawalang katarungan po sa mga baralita katulad po natin. This is what we are trying to change po sana. Huwag na po sana mangyari pa ang ganito. Kasi kawawa po ang mga maralita. Kawawa po tayo. Kawawa po tayo. Sana po, pag-aralan po natin mabuti ang gagawin po natin itong darating na eleksyon. Bakit po natin iboboto ang taong ayaw pong ipakilala kung ano ang laman ng kanyang utak? O, ano ang iniisip po niya sa bayan? Ano ang nasa kanyang puso? Ayaw po makipagdebate si BBM. Bakit po? Kasi marami po silang kasalanan na hindi po may papaliwanag. That is the reason for this. Kung hindi po magpaliwanag, edi wag na nating iboto po talaga. Pero, sabi nga ni Mr. Clemente, meron pong mga nabubulagan po sa pera, nabibigyan po, what with the ill-gotten wealth of the Marcoses po. Billions of dollars po yan, mga kababayan. They can pay every Filipino, pero namimili lamang po sila eh.
ng bibigyan. So, ito ho mga kababayan, ipagdasal natin ang kalagayan ni Lolo Narding, no? At huwag na sanang maulit pa ito. Kanino man sa ating pong mga kababayan. Ho? Okay? Jose Gregorio, nasa loob po ako noon. Hinahanap ko si Bombay at isusubo ko sana sa tao. Referring to Ronnie Nathaniel. So, nako, yan ang nag-interview ka na kila Ninoy Aquino nung araw ho. Eh. Si Bombay, talagang batang-bata ho. Ni Marcos yan. Ganon din sa pagkamatay ng asawa ni Lenny. Tama yan. Tingnan ho ninyo ho, mga kababayan. Sinasarili na po nila eh. Sinasarili na po nila eh. Sana ho, yung korte mismo, hindi po sila ang magsabi, ikaw ang pumatay. Hindi si Lenny ho. It should be the proper courts. And there was a case in court on this. Ang korte ho. Tingnan mo yung si Imelda. Bakit po? Saan po nandun yung motion for reconsideration? Saan po ba yung anong pangalan nun? Yung documents na nagbigay po sa kanya ng bail. From the Sandigan Bayan Diata. Hindi ko alam kung kanino nanggaling yung bail eh. Despite the fact that she was already convicted of 7 counts of graft. Pwede pa po bang magbigay ng bail sa convicted criminal already? Ganyan ho, mga kababayan. Yan po ang masakit po dito. Lenny, hindi na po hinabol pa yun. Kasi alam niya, nasa korte eh. Ganon din po mga Aquinoso. Nasa korte po eh. It should be the court that should tell the people who killed Benigno Aquino, who killed Jesse Robredo. Okay? Nag-training daw siya, Scout Ranger, sabi ni Mr. Clemente, at nakakaibigan daw niya ang mga Beatles. Lagsat na. Chokliles. Ay, nako talaga. Kaibigan daw po niya mga Beatles, ho? Ay, BBM. Bernard Samonte, dahil sa mangga, kinulong pag may kaya, hindi magawa. Ang pulis, yan ang malungkot eh. Bernard, yan talaga ang malungkot. Basta mahirap, madaling ikulong. Kapag mayaman, kagaya ni Imelda at Enrile et al., mahirap ikulong. Sabi ni Los Onidos Joventeus. Actually, that is the problem with this country today. Ang kababayan. Yan po ang mukha ng katarungan po dito sa ating bansa. Nagsimula po yan sa panahon ni Marcos po. Pinatindi po ni Mr. Duterte. Lolo Nardo Flores, 84 years old. Last April 2021, nireklamo ng caretaker ng lupang kinatatanaman ng mangga na iserve ang warrant January 13, 2022. Yun. Na-serve ang warrant. Sa Makatuwid, meron pong kaso sa korte, Mel. Meron pong kaso kaya nakulong. Nagkaroon ba ng hearing? Bakit po siya kinulong? 80 years old. Or 84 years old. Yan ang batas ng Pilipinas. Pag may pera, acquitted. What a law. Yan po ang katarungan po dito sa atin. Siguro kung may pera ho, si Lolo Narding, hindi po nakulong ito. Pero gusto niya sanang pagkapirahan yung mangga na siyang nagtanim, pero ipinakulong po siya. Di ba kaawa-awa yung matanda? Thank you very much nga pala doon sa doon sa negosyante na nabasa ko sa sa social media na nag-offer po ng pagtulong po kay Lolo. Sana po ituloy ninyo kaagad para mabuhay naman po si Lolo. Thank you very much. Wala lamang po tayong kakayanan. Money talks pagdating sa batas. Can you imagine? Enrile, plunder, no bail. Pero nakapag-bail. Imelda Marcos, mga kababayan. 7 counts of graft and corruption. Convicted. Nakapag-bail out.
Oh my God! Tatabin, 6K ang piyansa para makalaya si Lolo. Yung mga pulis sa Asingan Police Station ang tumulong upang mapunan ang kakulangan sa pampiyansa dahil 3K lang daw ang napag-ipunan ng mga kamag-anak ni Lolo. Wow! Yung mga pulis, naawa din po yung mga pulis after the social media blast. Ay nako. Dito pinasok sa selda ni Lolo Nardo. Nandun lang siya sa isang mahabang upuan sa loob ng opisina ng police station. Willing daw pong iurong nung complainant yung kaso ayon sa PAW na abogado ni Lolo. Oh. Ngayon, iuurong na nila. Ha? Iuurong na nila. Napakarami na po ang nagpahatid ng tulong kay Lolo Nardo. Dapat lamang ho. Sana ho, yumaman po si Lolo Nardo para hindi na sila aapi-apihin. Hirap magtiwala sa pulis. Sorry to say, mismo sila nag-hold up. Saan patatakbo tao? May addict din pulis. May matino, but few. Good. PNP, Bernard Samonte. What else is new? This is the story of the Philippines today. Pilipinas kasi. O, di ba? Baguhin na po natin ito, mga kababayan. Okay? Meron pa? Wala na? Meron pa? Wala na yata eh. No more ski. Saan? Tingnan mo nga. Ayan. Nakatulong na po ang mga pulis bago na ibalita sa social media. Really? Bakit tumagal po ng ganito? Umabot po ng 21. Eve Ramos, sad lang talaga nakapiring kasi si Katarungan. Yan ang dapat po. Yan ang ano. Dapat po natin baguhin po, mga kababayan. Kung nakapiring ang Katarungan, nakamulat naman po yung mga pulis. Alam po nila ang gagawin po nila pag naku. Ay, naku talaga naman. Wala na tayong oras po, ha? Sa Lunes po tayo magkakasama tayo muli for more discussions. Pero ang akin lamang ho dito, bakit kaya ayaw makipagdebate si Bongbong? Ay, naku talaga. Ayaw talaga. Di ayaw din natin iboto. Bueno, blessed weekend po, Sir Ben. And Madam Lynn, sabi po ni Ma'am Eve Ramos, ganun din po sa inyo. At sa lahat po ng mga nag-comment, late or not late, maraming salamat po sa inyo. Pagpatuloy po sana ninyo ang pagtangkilik dito po sa ating programa. Ako na lang, sabi po ni Mel Rodelio Militante. Alright. Bueno, Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.